Kinben Book 1, Chapter 10. Isang hindi inaasahang steal. Isa iyong pangyayaring sandaling nagpatahimik sa mga taga-SW. Isa kasing imposibleng pagkaagaw ng bola mula sa star player ng kanilang team ang kanilang nasaksihan. Pero bumalik din naman sa SW ang bola matapos ang ginawa ni Ricky na pagpasa sa kawalan. Isang turnover iyon para sa kanya. Samantala, sa bench ng Sisa ay naroon naman si Kunanan na kasalukuyang nagwa-warm up. Mukhang maglalaro na uli ito at halatang ipapasok na nga muli ito sa laro. Isang malaking tsamba ang ginawa mo ha, seryosong wika ni Rio habang pinapatalbog ang bola sa harapan ni Ricky. Si Ricky naman ay tila naging sarado ang pandinig sa mga sinabi nito. Naging seryoso ang dating niya habang ginagwardyahan ang star player ng SW. Depensa, depensa, depensa. Ito ang tumatakbo sa kanyang isip ng mga oras na iyon. Nakikita nga ang posisyon ng pagtayo ni Ricky ay medyo bumaba at ang kanyang mga kamay at braso ay mas iginalaw niya. Kahit na paulit-ulit siyang pinapatakbo ng kanilang coach tuwing practice, may mga simpleng bagay rin naman itong itinuro sa kanya. Ang mga binti ni Ricky, dahil sa halos araw-araw na pagtakbo ay unti-unting nagkahubog. Ang kanyang mga hita ay tila nabatak sa ginagawa niyang iyon nang hindi niya nalalaman. Naalala niya rin ang ilang players na napapanood niya sa YouTube. Ang mga players na bihasa sa pagdepensa ay gusto niyang tularan. Hindi niya susukuan ng bola. Wala man siyang maipuntos, ang importante ay may maiambag siya pagdating sa depensa. Isa pa, hindi rin basta-bastang estudyante si Ricky dahil may taglay rin siyang talino at alam niya sa kanyang sarili ang mga dapat niyang gawin. Huwag nga lang siyang pangungunahan ng kaba. Pinatalbog na nga lalo ni Rio ang bola. Paiba-iba siya ng direksyon at tila nililito niya si Ricky. Dumiretso nga si Rio pa kanan. Kasunod din noon ay ang isang biglaang pagkaliwa, subalit na natiling nakasunod si Ricky sa kanya. Seryoso lang nga ang tingin nito sa bola at sa mga paa niya. Napansin na nga rin ni Rio ang kaseryosohan ng bumabantay sa kanya. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay hindi niya ito malusutan dahil dikit na dikit ang depensa ni Ricky sa kanya. Tila isang malalinta ang depensa nito sa kanya ngayon. Gaya ng itinuro ng kanilang coach kay Ricky, kailangan din niyang maging maingat dahil pwede siyang tawagan ng foul kung may makikitang mali ang referee sa klase ng pagbantay niya kay Rio. Makulit ka, sambit nga ni Rio. Mabilis na pinatalbog ni Rio ang bola papunta sa basket. Doon ay sinabayan din siya ni Ricky at kasunod noon ay ang isang biglaang paghinto niya na sinabayan niya ng pagtira sa bola. Si Ricky ay mabilis namang hinabol si Rio at tumalon agad para i-block ang bola. Tila ang atensyon ng mga manonood sa loob ng court ay napunta sa kanilang dalawa na lamang. Ang mga kakampi nila ay tila naglaho sa kanilang paningin. Ang mga manonood naman ay hindi maiwasang panoorin ang nangyayari sa kanilang star player at sa isang kung sinong maliit na player ng Sisa. Huli ka ngayon, sambit ni Rio na hindi pa pala umaangat ang mga paa. Isa iyong fake, isang pain upang makuhanan niya ng foul si Ricky. Doon na nga tumalon si Rio. Nakita kasi ng binata ang tamang pagkakataon. Bumangga ang kanyang katawan sa katawan ni Ricky at kasunod noon ay itinira niya ang bola. Tantiado pa rin ang jump shot na iyon ni Rio kahit nawalan siya ng balanse. Patunay lang ito na praktisado niya ang ganoong uri ng jump shot. Tumunog na nga rin ang silbato ng referee. Tumawag na nga agad ito ng foul laban kay Mendez. Kumawala na rin ang bola mula sa kami ni Rio subalit nabigla na naman siya nang muling tumalon si Ricky kahit nakatawag na ng foul ang referee. Hinabol pa nito ang bola. Pinilit pa rin itong maabot ito at tumama pa nga sa dulong daliri nito iyon. Naging dahilan tuloy iyon upang maiba ng bahagya ang direksyon ng bola. Hindi nga pumasok ang inaasahang counted foul ni Rio at lumapag naman si Ricky na halos hinihingal dahil sa ginawa. Napahinga na nga lang ito ng malalim matapos iyon. Foul number 3, 2 free throws para kay Umali. Bulalas ng ref na kaagad na kinuha ang bola. Napatingin na lang din si Ricky sa referee
Matapos iyon, huminga na lang siya muli ng malalim para bawasan ang hingal na kanyang naramdaman. Ang hindi alam ng binata ay nakatingin na pala sa kanya ang lahat. Ganoon din ang mga players na nasa loob ng court. Ricky! Napalingon na lang si Ricky sa kanyang likuran nang marinig ito. Ang kanilang team captain na si Alfante ang tumawag sa kanyang pangalan. Seryoso nga itong lumapit sa kanya at inakbayan siya. Ang galing ng ginawa mo. Nakangiting winika ni Alfante habang si Ricky naman ay bahagyang nagulat nang marinig iyon. Hindi alam ni Ricky kung ano ang magaling sa kanyang ginawa. Ginusto lang naman niyang makuha ang bola. Isa pa, ang ikalawang pagtalo niya, hindi nga niya inaasahang kanyang magagawa pa iyon. Naging malalim naman ang iniisip ni Rio matapos niyang maipasok ang unang free throw. Doon na nga rin pumasok si Cunanan at pinalitan niya si Cortez. Siya na nga ngayon ang tatayong point guard ng team. Imposible. Nasabi na lang ni Rio sa sarili at nabigla ang mga manonood nang magmintis ang ikalawang free throw nito. Doon na nga nagkadikitan sa ilalim ang mga sentro at forwards ng magkalabang team. Ngunit ang rebound na iyon ay nakuha ni Alfante matapos ang matagumpay na pag-box out niya kay Aquino ng SW. Napaupo pa nga ang sentro ng SW matapos iyon. Dahil sa Ricky na ito, sabi ni Alfante sa sarili habang pinagmamasdan ng mga kakamping, nagmamadaling tumatakbo papunta sa court nila. Doon ay buong lakas nga niyang ibinato ang bola. Ang bilis kasi ni Cunanan dahil nasa dulo na kaagad ito. Depensa! Sigaw naman ni Rio sa mga kakamping nagmamadali na ring bumalik. Subalit huli na sila dahil nakangising sinambot na ni Cunanan ng bola at pagkatapos ay malayang inilay up ito papunta sa basket. Napahiyaw nga si na Roland, ang mga kaibigan ni Ricky nang mangyari iyon. Dahilan tuloy iyon upang mapatingin sa mga ito ang mga taga-SW. Go Sisa! Malakas na sigaw naman ni Mika na napatayo pa matapos iyon. Go Sisa! Go go go! Sigaw din ng mga kasama pa nitong babaeng nasa 5 ang bilang. Bakit ba sila mahihiya? Sila nga pala ang cheering squad ng Sisa pagdating sa CBL. Napangiti na lang si Ricky nang makita ang mga kaibigan, lalo na si Mika. Gagalingan ko pa. Gagalingan ko. Sabi nito sa sarili at bumaba na siya sa side ng kalaban para dumepensa kasama ang kanyang mga katim. Kinuha muli ni Rio ang bola para sa kanyang team. Gusto nga niyang siya na ang magdala nito. Hindi ka na makakaulit sa akin. Sambit pa nito habang nakatingin kay Mendez. Kitang-kitang lamang sa tangkad si Rio kumpara kay Ricky na 5'6 lamang. Ang mabilis na dribbling na naman nga ang kanyang ginawa. Sumenyas din siya sa kanyang teammates dahil isolation play na naman ang gagawin niya. Isang mabilisang dribbling pakaliwa at biglang ibinaling ni Rio ito pakanan. Sinundan din iyon ng isang biglaang pagpapatalbog ng bola papunta sa pagitan ng binti ni Ricky. May pasimpleng pagbangga rin na ginawa si Rio sa binata dahilan upang bahagyang mawalan ito ng balanse. Doon ay hinabol na nga ni Rio ang bola. Naiwanan niya si Ricky na kanyang ikinangisi. Isa pa, kalat din ang depensa dahil binigyan siya ng espasyo ng mga kakampi niya. Kung may biglang humarang man daw sa kanya, ay mabilis niyang ipapasa ito sa malilibre niyang kakampi. Lamang pa rin ako pagdating sa larong ito sa iyo. Wika rin ni Rio sa sarili. Hinabol naman ni Ricky si Rio. Subalit sa pagkakataong iyon ay hindi na niya ito maabutan. Doon ay buong lakas na tumalon si Rio at gusto niyang ipakita ang gagawin niya sa lahat. Mahigpit niyang hinawakan ng bola. Pero nabigla siya nang may isang player ng Sisa ang nakapwesto na kaagad sa kanyang harapan bago siya tumalon. Hindi naman niya iyon napansin. Bumagsak nga ang player na iyon at hindi na naituloy ni Rio ang kanyang plano. Tumunog din ang silbato ng referee. Offensive foul, yellow number 23. Mabilis na napalingon si Rio sa ref. Ha? Paanong offensive? Laking foul iyon, ref. Hindi naman nagsalita ang ref. Tumayo na rin nga ang player ng Sisa na hindi natakot isakripisyo ang kanyang katawan para sa tawag na iyon. Nakangising ang tumayo si Cunanan matapos alalayan ni na Alfante at Reyes. Pinasadahan niya rin ng tingin ang mga kakampi. Kung gusto ninyong manalo, dapat
Handa kayong masugatan at masaktan sa larong ito. Seryoso pang sinabi ni Kier Cunanan. Nilapitan din ni Cunanan si Ricky. Tinapit din niya ang balikat nito. Ayos ang ginawa mo, winika ni Kier. Bahagyan na namang nabigla si Ricky. Hindi niya maisip na may maganda pala siyang nagagawa sa game na ito. Si Cunanan na ang nagdala ng bola papunta sa side nila. Pinagmasdan niya rin ang pwestuhan ng mga players, lalo na ng kanyang mga kakampi. Alam niyang pagdating sa opensa ay walang magagawa si Ricky dahil makikita ang maluwag na depensa ni Rio rito. Isa pa sa napansin niya ay nawala ng bahagya ang angas ng star player ng SW. Pinatalbog na nga ni Cunanan ng bola ng mabilis at pinagmasdan kaagad niya ang pwesto ni Romero. Gumalaw ng bahagya ang kanyang kamay para pasahan ito. Inisip tuloy ng bumabantay sa kanya na ipapasa niya rito ang bola. Tumakbo nga ito papunta sa direksyon ni Romero, ngunit nang tingnan muli nito si Cunanan ay nabigla ito. Isa na palang 3-point jump shot ang mabilis na pinakawalan ni Kier Cunanan. Ang ganda ng naging ikot ng bola habang nasa ere. Pagkalapag ni Cunanan ay siyang pagtaliko din ito na tila alam nang papasok ang tira niyang iyon. Walang kasabit-sabit ngang pumasok sa ring ang bola. Hinalit ito ang net na lumikha naman ng isang magandang tunog. Napatahimik din niyon pansamantala ang sigawan ng mga manonood. Ito talaga ang specialty ni Kier Cunanan, ang beyond the arc shots. 32-51. May natitira na rin lang na 40 seconds sa second quarter matapos ang ginawang iyon ni Kier Cunanan. Bigla ngang napatawag ng timeout ang SW dahil doon. Nagsibalikan nga muna ang mga players sa kanya-kanyang bench. Hingal na umupo si Ricky. Agad din nga siyang uminom ng tubig. Dahil sa timeout na iyon ay naramdaman niya ang pagod sa mahigit 1 minuto pa lamang niya sa loob ng court. Ano Ricky, kaya mo pa ba? Biglang tanong ni Coach Eric sa kanya. Kaya pa po Coach, sagot ni Ricky habang pinupunasan ang mukhang basang-basa ng pawis gamit ang kanyang dalang towel. Magaling ang ginawa mong iyon Kier, wika naman ni Coach kay Cunanan na umiinom ng tubig habang nakatayo. Kulang pa iyon Coach, gusto kong ipakita sa mga players mo na hindi lang basta laro ang basketball, pinagpapaguran ito. May halong angas ang dating ng sinabing iyon ni Cunanan para sa ilang players ng Sisa, ngunit para kay Romero at Alfante, tama iyon. Iyon ang wala sa team nila, ang pagpupursigi kahit talo na, dahil mabilis silang sumuko. Hindi sila mananalo kung wala pang 5 ang seryosong maglaro hanggang dulo. Tumunog na ngang muli ang buzzer, hudyat iyon na tapos na ang timeout. Nagsibalikan na rin uli ang mga players sa loob ng court. Sa SW ang possession ng bola. Sa pagkakataong ito ay si Herrera na ang nagbaba ng bola at binabantayan ito ni Cunanan. Si Romero ay mas dinikita naman ang binabantayang si Blanco, habang si Ricky ay hindi naman pinakawalan si Rio. Ganoon din si Reyes, ang power forward ng team. Mas dinipensahan nga nito lalo si Contales. Habang ang dalawang center naman ay makikitang naggigit-gitan sa ilalim ng basket. Sinusubukan nga ni Aquino na pumesto, ngunit hinaharangan ni Alfante ang katawan nito upang hindi mapasahan ng bola. Mas humigpit ang depensa nila ngayon, wika ni Herrera sa sarili. Bigla na lang ding napaatras ang point guard ng SW dahil pakiramdam niya ay maaagaw ni Cunanan ang bola mula sa kanya. Kilala rin kasi ni Herrera si Cunanan at alam din niyang player ito dati ng CU. Hindi niya alam ang buong galing ito dahil backup lang ito, ngunit nang makaharap na niya ito ng sandaling iyon ay nakaramdam siya ng kaba. Ito ay katulad ng kabang naramdaman niya noong nakaharap nila ang CU sa CBL. Ipasa mo sa akin, sigaw ni Rio na tumatakbo papalapit dito. Napansin kasi ni Rio na parang nahihirapan ang kanilang point guard kay Cunanan. Ipinasa nga agad nito ang bola kay Rio. Pagkasambot niya ay mabilis itong hinarap ang bumabantay na si Ricky. Hindi na kayo makakaulit. Sambit nito at isang maliksing pagdribble ang kanyang ginawa. Si Ricky ay seryoso namang sinundan ng bola gamit ang tingin. Isang biglaang dribbling na naman pakaliwa ang ginawa ni Rio. Sinundan na naman siya ni Ricky at pagkatapos ay bigla rin siyang huminto.
Doon nga ay napatigil na rin ang kanyang defender. Pinadaan bigla ni Ryu ang bola sa pagitan ng binti ni Ricky. Tumalbog ang bola at lumampas dito. Ang bilis noon. Pagkatapos ay mabilis niyang binangga si Ricky, subalit iniwasan siya ng binata na kanyang ikinabigla. Isa pa, nang lampasan niya ito ay naglaho rin ang bolang kanyang nais hawakan. Alam kasi ni Ricky na gagawin iyon ni Ryu dahil minsan na niya itong nakita, kaya nabantayan niya ng mabuti ang galaw ng bola. Eksaktong ang nasambot ng kamay niya iyon. Isa na namang steal mula sa kanya ang naganap. Naramdaman ngang muli ni Ricky ang pakaramdam na katulad noong tryout. Mabilis nga niyang ibinato ang bola sa court nila. Doon ay bumulusok na nga ito patungo roon, diretso sa mga kamay ng isa pang player ng Sisa. Kung kanina'y walang sumalo ng kanyang ginawa, sa pagkakataong iyon ay mayroon na. Nice pass, bulalas pa ni Kunanan at pagkatapos ay malaya niyang ginawa ang isang libreng layup. Hindi naging maganda ang pasa ni Ricky sa bola, ngunit para kay Kunanan, siya ang dapat mag-adjust sa pasa na iyon. Isa itong bagay na madalas niyang gawin nang nasa CU pa siya. Pumasok muli ang bola sa ring. Isa na naman ngang basket para sa Sisa iyon. 34-51 at mayroon na lamang 20 seconds ang natitira sa first half ng game. Seryoso namang kinuha ni Ryu ang bola matapos iyon. Napatingin siya sa bumabantay sa kanya. Hindi nga niya makitang magaling ito. Hindi rin niya maramdamang marunong itong maglaro. Pero iyon ang ikinaiinis niya. Dahil paanong nagagawa nitong agawan siya ng bola? Paano? Pasa, sigaw bigla ni Aquino na nakapwesto na nga ng maganda sa ilalim ng basket na kasalukuyang pinopostehan si Alfante. Ipinasa nga ni Ryu ang bola rito. Doon ay pinuwersa nga ni Aquino si Alfante para mapalapit lalo sa basket. Hindi rin naman nagpatalo si Alfante at dinepensahan niya ito gamit ang lakas. 10, 9, 8. Nauubos na nga ang oras. Napaatras si Alfante dahil may kabigatan si Aquino. Doon na nga umikot si Aquino para ilagay ang bola sa basket, ngunit biglang umangat ang bola pa itaas dahil may player ang biglang tumapik dito. 6, 5. Si Ricky. Si Ryu nga ay hindi na nga naabutan si Ricky sa pagpunta nito kay Aquino. Dahil na rin sa pagkagulat ay hindi nabawi ng sentro ng SW ang bola. Kinuha iyon ni Ricky at pagkatapos ay ibinato na naman ito patungo sa direksyon ng kanilang basket. May kalakasan iyon. Ngunit biglang may isang player na naman ng Sisa ang sumambot dito habang tumatakbo. Nice pass. Bulalas ni Kunana na lumampas lang ng isang hakbang mula sa gitna ng court. 3, 2. Nabigla ang mga manonood nang itira nito mula sa kinatatayuan ng bola. Ang layo ng jump shot na iyon, pero dahil sa pagtakbo ay nagkaroon si Kunanan ng karagdagang puwersa para sa kanyang gagawing pagpulso sa bola. Tumunog nga ang buzzer habang ang bola umarko na ito at dumiretso papunta sa basket. Bumangga pa ito sa board at pumasok sa loob ng ring pagkatapos. Napahiyaw pa si Kunanan matapos maipasok ang pambihirang 3-point shot na iyon. Pinatahimik nga noon ng buong court. Hindi nga sila makapaniwalang nakakasaksi sila ng ganoong klase ng buzzer beater shot. Isang buzzer beater shot mula sa half court. Natapos ang first half sa score na 37-51. Isang 10-1 run ang ginawa ng Sisa magmula nang makapasok sa game ang dalawa nilang bagong players. Tila nga hindi makamove on ang buong gym ng SW matapos iyon. Lahat sila ay nakatingin kay Kunanan habang naglalakad pabalik sa bench nito. Ngunit sa isip naman ng binata ay hindi niya magagawa iyon kung hindi dahil sa player na si Ricky Mendez. Pagod naman si Ricky nang makaupo muli sa bench. Parang bibigay na ang kanyang katawan matapos ang 2 minutong laro. Hindi na nga niya maisip kung paano pa siya nakakatakbo sa loob ng court kanina. Sa loob ng 2 minuto, nakagawa si Ricky ng 3 steals at 2 assists.
Hindi na ito masama sa katulad niyang baguhan. Hindi na rin masama dahil kung hindi dahil doon ay hindi nila maiibaba ang lamang ng SW. Nang mga sandali ring iyon, bigla na lang ding napatingin ng lahat nang may isang malakas na lagapak sa mukha ang kanilang narinig mula sa bench ng sisa. Sinampal nga ni Romero ang kanya magkabilang pisngi. Doon ay napatingin din siya kina Kier Cunanan at Ricky Mendez. Gumising ka, Romero. Ang dalawang ito, nangakampi mo sila.